Papakita ko yung iba pa nating mga balitang nakalap. O ayan, National State of Calamity ang buong Pilipinas actually, hindi lang ang Cebu. Ito, pakita natin. Pasok. State of Calamity ang buong Pilipinas. State of National Calamity pala. Sa pinsalang bagyong Tino at bilang paghahanda na rin sa paparating na bagyong Uwan. Umakyat na rin sa 114 ang nasawi. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Actually, 114 nung kahapon 111 naging 114 pero ngayon daw nasa 160 and counting kasi madami pa daw pong mga hindi nakikita. Abot na daw tubig dito sa may... Nakapanlulumo ang pinsalang iniwan ng bagyong... Grabe, nakikita nyo man siguro sa screen, hindi ba? Kung grabe. Oh, sinong may kasalanan nito? Okay, number 1, kalikasan talaga. Yung paniningil din ng kalikasan sa atin kasi wala na rin talagang pakundangan yung mga tingnan ninyo. Alam nyo, noong daw panahon ni Pangulong Duterte, wala na daw yung mga illegal loggers, wala na. Ngayon, tingnan mo nung panahon ni Pangulong Duterte, wala masyadong mga pagbaha, di ba? Wala masyadong mga ganitong nangyari. Maraming mga bagyo na dumaan, may mga lindol, may mga pagsabog ng bulkan, pero wala pong ganito yung devastation. Bakit? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, yung pagmimina na-neutralize. Lalo na yung mga illegal minings, illegal logging, nung panahon ni Pangulong Duterte, natakot talaga lahat ng mga gumagawa ng illegal sa kalikasan. O mamaya may papakita ako sa inyong video tungkol dyan. O ngayon, tingnan nyo, dito sa Cebu, ayon sa mga nakalap natin balita, alalaki daw ng mga puno na naging dahilan yung pagbangga-bangga nun doon sa mga river walls, isa daw yun sa mga naging cause ng pagkawasak ng mga river walls. Yung mga river walls, yung iba dyan, substandard, bahaw yan. Buho yan. Ibig sabihin, walang laman yan sa loob. Structure lang yan. Pag nakita mo, maganda. Pero pag binartilyo mo yan, mabubutas yan. So yun ang naging problema. From the mountains, bumaba itong mga illegal na pinutol na mga troso. Binangga itong mga flood control project. Nasira. So ngayon, kinain ng tubig itong mga bahay na ito. Kasama po yan sa yung pag-abuso natin sa kalikasan, yung pagsingil sa atin ng kalikasan. Now, bakit meron na namang pag-aabuso sa kalikasan? Bumalik nga ang drugs Bumalik ang corruption. Babalik din yung mga illegal mining, babalik yung mga illegal logging, lahat ng illegal fishing. Kasi nga, itong mga nasa gobyerno, yung mga nasa taas, puro illegal ang ginagawa. What do you expect? Kung puro illegal ang ginagawa nung nasa taas, ibig sabihin corrupt yan. Kapag corrupt yung nasa taas, yung mga nasa ibaba niyan, mangungurap din yan. So lahat ng pwede nilang pagkakitaan para pantay-pantay sila uniform ng kanilang kakamkaman sa Pilipinas. O ayan na, maggagaan na yan sa permit, magpapalagay na yan. Magbabayad na yan pag nahuli ng traffic enforcer. Yung mga environmental permits, nire-release na yan kahit hindi naman compliant. Yung mga yung mga checkpoint ng mga illegal logging, nalalagyan na ulit, nalalagyan na ng patong, ng tong. So ganun na nangyayari. Kaya ngayon itong Pilipinas, actually naka-open yung Pilipinas sa pang-aabuso sa lahat ng klase ng pang-aabuso. Mula mo sa pinakamaliit na pagnanakaw hanggang sa large scale. Mula pinakababa hanggang sa pinakataas. Hindi na nga ngayon, sabi ko nga sa inyo, dati nagnanakaw sa Pilipinas, mga sindikato, nakatakip ang mukha. Ngayon yung mga magnanakaw sa Pilipinas, wala na, makakapal ang mukha. Tinitiktok pa yung mga pamumuhay nila na marangya. Ini-Instagram pa, mamaya ipapakita ko sa inyo. Sa Visayas, pinadapa ng bagyo ang buong lalawigan ng Cebu. Maraming bahay ang mga nasira, hindi rin nakaligtas at inanod din maging ang mga sasakyan. Maraming kalsada ang nalubog sa baha. Naminsala rin ng bagyo sa ibang probinsya gaya sa Leyte kung saan isang pantalan ang nasira. Pinadapa rin ng bagyo ang maraming bahay at gusali sa Eastern Samar. Dahil sa mga pinsalang yan, dulot ng bagyong Tino at isama pa ang banta ng isa pang paparating na bagyo na posibleng maging super typhoon, isinailalim na ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong Pilipinas sa state of calamity.
Base ito sa naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dahil dyan, mas mabilis na ang paglabas ng pondo ng iba't ibang ahensya para sa rehabilitasyon. There will be almost 10 regions, 10, 12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So that gives us quicker access to some of the emergency funds. Nagpatupad na rin ng Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. O, meron na naman silang full access sa pondo. Alam mo, sa totoo lang, kung si Pangulong Duterte nagsasalita niyan, kumpiyansa ka eh. Pero ang nagsasalita si Bongbong. Yung pinsan, di umano magnanakaw. Si Zaldico, kasapakat nila, magnanakaw din. Yung nanay, magnanakaw. Yung tatay, magnanakaw. Tapos ang nagsasalita tungkol sa pondo, associated sa mga tao na yan. Kakabahan ka, di ba? Kakabahan ka. Mantakin mo trilyon. 1 point something trillion na pera. Yung inactivate ngayong last quarter para dito sa mga trahedya. Tangina, baka kumita pa ang mga yan. Baka mamaya kurakutin nyo pa yan, ha? Visit talaga, no? Di ba? Alam mo yun? Alam mo, sabi ko nga sa inyo, itong mga nangyari ngayon, itong mga namatay na ito, itong mga naapektuhan ng baha na ito, alam nyo kung anong tawag dyan? Human rights violation yan. Crime against humanity. Yung nangyaring ganito ngayon, yung pagnanakaw nila sa flood control at dahil dun sa mga substandard na mga proyekto, ghost projects, maraming mga namatay na tao, crime against humanity yan. O si Pangulong Duterte, kita ninyo, nakakulong ngayon dahil sa di umanong peking crime against humanity na kaso niya. Anong tawag nyo dito? Ito ang matinding crime against humanity. Kasi imbis na yung pera na pinaghihirapan ng taong bayan, buwan-buwan na ibayad na buwis, taon-taon kinukolekta, nangungutang pa sa ibang bansa, para sana yung taas ng buhay ng antas ng mga Pilipino, gagamitin yung pera na yan to protect them from any harm. Any harm, domestic or international, yung funds ng mga Pilipino should protect us para hindi tayo masaktan. Pero ang ginawa ng mga nasa pamahalaan, ninakaw itong pera na ito na supposedly puprotekta sa atin. Itong pera na para sa baha sana, makontrol ang baha, ay ninakaw nila, kinatkong nila, binulsa nila, na supposedly ang pera na yan to keep us dry sa mga ganitong pagkakataon, to keep us safe, to keep us warm, ninakaw nila. At maraming namatay, bilyong-bilyong pamilya, halaga ng mga ari-arian ng nasira. May mga buhay na nawala. Sa totoo lang, ito ang totoong crime against humanity. Kaya sana sa Commission on Human Rights, kayo sana yung unang nakikita namin na hinahunting itong mga gumawa nitong proyekto na to, nagpondo ng proyektong ito, at yung mga nagnakaw sa mga proyektong ito. Kung talagang kayo ay champion ng human rights, dapat yan ang inaatupag nyo. Hindi nyo sana inaatupag yung Dolomite Beach. Walang namatay sa Dolomite Beach eh. Walang namatay dyan. Walang nalunod dyan, sa baha dyan. Walang nabagsakan ng dyan, pader. Wala po. Walang namatay dyan. Walang nagbuwis ng buhay. Sa totoo nga lang, ang sabi nga ni Pangulong Duterte, what is beautiful is beautiful. Dolomite Beach is beautiful. Wala kang makikitang pangit dyan. Because before matayo yung Dolomite Beach na yan, puro basura yan dyan. Anong gusto nyo? Basura o puting buhangin? Mamili kayo. Pero sinong iniimbestigahan? Davao City. Sinong iniimbestigahan? Dolomite Beach. Putang ina. Dapat wag tayong pumayag dyan mga Pilipino. Ginagago tayo harap-harapan ng mga putang inang makakaliwa na ito. Wag kayong papayag. Crime against humanity, yung ginawa na pagnanakaw sa pondo ng gobyerno, kaya maraming mga namatay na mga Pilipino sa pagbabaha na ito. Hindi lang ngayon at mga nakaraan pa, lahat ng deaths nadulot ng pagbabaha,
dapat talaga singilin natin yan. Kanino? Sa mahal na presidente nyo. Dahil siya ang nag-activate. Siya ang nag-activate ng korupsyon sa Pilipinas. Matagal nang nawala yan eh, yung korupsyon sa Pilipinas eh. For the past 6 years, wala eh. Kaya patutunayan ko sa inyo yan. Price freeze hanggang January 4, 2026 ang Department of Trade and Industry sa Cebu City at Yan, yung pagpa-price freeze ng Department of Trade and Industry. Ang nagpanukala niyan, si Cheese Escudero. Palakpakan natin. Si Senator Cheese. Siya ang gumawa ng batas na yan. Na sa lahat ng mga tatamaan ng bagyo, hindi pwedeng gumalaw yung mga ano diyan. Hindi pwedeng gumalaw yung presyo ng mga pangunahin na bilihin at pangangailangan ng mga Pilipino. Ewan ko si Bongbong, baka magbenta na naman diyan ng 20 pesos na kilo ng bigas. Dinagat Island. Umakyat naman na sa 114 ang nasawi dahil sa Bagyong Tino base sa huling ulat ng NDRRMC. Pinakamaraming namatay sa Cebu na umabot sa 71. 18 naman ang nasawi sa Negros Occidental, 12 sa Negros Oriental at 6 sa Agusan del Sur. Ayon naman sa National Electrification Administration, 6 na rehiyon pa ang nakakaranas ng partial power interruption. Kabilang dyan ang Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga at Negros Island. Sa ngayon, nagbigay na ng 760 million pesos na financial assistance ang Office of the President sa mga apektadong lugar. 50 million pesos ang ilalaan dito sa Cebu. Tuloy-tuloy din ang pamimigay ng DSWD ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Yan ay kahit malaking pagsubok ang paghatid ng tulong sa mga na-isolate na lugar. May mga roads po na makapal na po ang putik at hindi pa po kayang madaanan. Once we establish connections with the LG... Alam ninyo, napapansin ninyo, ng mga nakaraang administrasyon, yung mga lugar na mahirap puntahan, may mga choppers na yan, naglalaglag na doon ng mga relief goods. Ngayon, wala kang makitang ganyan. May EDCA sites tayo, siyam na EDCA sites yung binigay natin. Ang sabi nila tutulong daw yan sa atin sa mga ganitong pagkakataon. Wala pa tayo nakikita. Na kahit na isa ng mga kano na tumutulong sa atin, wala. O eto, hindi daw madaanan yung mga putik. O, bakit? Yun lang ba ang means natin para marating yung mga kababayan natin? Pagka nangangampanya kayo, nakakarating kayo kahit saan. Kapag nanloloko kayo ng mga Pilipino, nambubudol kayo pagka-eleksyon, putang ina nyo, kahit sa kabundukan, nakakarating kayo, walang kahirap-hirap. Tapos ngayon, pagka ganito, mayroon kayong dahilan. Hindi nyo marating kasi putikan, ganito, ganyan. O, kung di nyo madaanan sa ibaba, didaan nyo sa taas. Ang ina nyo. Mga bobo. Ang gagaling ninyo, pag magnanakaw kayo, wala kayong pinipili. Pag nangungulimbat kayo, putang ina, kahit anong oras, kahit anong batas na nagbabawal mangulimbat, nakakapangulimbat. Pero kapag tutulong na, puta, marami ng dahilan. Hindi na makapagdala, putik dito, putik dyan, maraming punong na putol. Putang ina nyo, 3 araw na nakalipas. Ba't hindi nyo pa naaayos yan? Ina nyo, ang yayabang ninyo. Ang ganda-ganda ng Pilipinas sa pagyayabang ninyo. Pero pag kayo kailangan na yung tulong nyo, wala na. Hindi madaanan. O di sa ibabaw natin padaan. Hindi madaan sa ilalim eh. Itong mga to, puro kayo dahilan. O, pagka kampanyahan, pucha, lahat na ipinapangako, pati trono ni Satanas, ipinangako nyo na sa tao. Pati buwan at araw, ibibigay ninyo. Tapos kapag kailangan kayo ng tao, wala na. Sila mag-a-adjust. Ay agad po tayo na magpapahatid ng tulong. As of 6 a.m. this morning. O, di ba? O, yan, yung ano natin. O, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
Sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili